But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng inyo pong kabutihan at pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat, ikaw ang aming Ama. You are our Father na nagmamahal sa amin, na nagpo-provide sa amin, na sinasamahan kami kung anuman ang aming kalagayan, Panginoon. Not once, Panginoon, na iniwan mo po ang bawat isa sa amin. Thank you that you are a good God. Thank you that you are our Father, our good Father. Salamat po. Nihiling namin, O Diyos, ang inyo pong patnubay sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan, O Diyos, upang maintindihan namin ang iyong gustong iparating sa amin, O Diyos. At dalangin namin magkaroon kami ng mababang puso upang tanggapin kung ano ang iyong ipinapaabot sa amin na mensahe. Panginoon, ang hiling namin, kami po ay maging mapagpakumbaba at tanggapin kung ano ang mensahe mo po. Dalangin namin maipangaral ng tama at ayon sa inyong kalooban ang iyong mga salita. Lord, we honor you. We thank you, Lord. This is what we pray. In Jesus' name. Tayo po'y makakaupo. Sa mundo po natin ngayon, people, not only fathers, in general, lahat po ng tao, especially fathers, they are often measured by how much they earn. Gaano ba kalaki yung sinasahod? Gaano ba karami ang kanyang ari-arian? How much they earn and what they own. Sabi ko nga po, in general yan. O kung ikaw naman ay father, sinusukat din nila ang success mo. O sinusukat nila, hindi lamang yung success. You as a person, how successful your children became. Gaano ba naging matagumpay ang iyong mga anak? Pero ang mga tao, alam din po natin, they have different definitions for success. What may be a success to another ay iba naman po ang gusto niyang maging success. Yung iba, ang gusto nila ay marami silang maging ari-arian, pero yung iba naman, hindi po nila sinusukat ang success doon sa ganong panukat. We have different definitions for success. Kaya nga po, don't let others define success for you. Ituloy mo lang kung ano yung nilagay ng Diyos sa'yo na gusto mong abutin at iyon ang iyong binigay na pangarap ng Diyos sa'yo. Don't let others define success for us. Si Joshua po, he reminded us that a father's greatest calling is his spiritual leadership. Tingnan po ninyo. Tingnan din natin mga accomplishments po ni Joshua. Hindi po siya natalo sa labanan kahit minsan. Of course, sasabihin po natin, hindi pastor, natalo sila sa AI. Nung pagkatapos nila sa Jericho, natalo sila sa AI, maliit na bayan, pero sinakop nila ang Jericho, pagkatapos ng matagumpay na campaign nila against Jericho, natalo sila doon sa maliit na bayan. Ang tawag ay AI. Of course, sila po ay natalo doon dahil merong nagkasala doon sa camp, sabi ng salita ng Diyos. Si Akan. Pero nung ma-deal nila yon, deal ng Panginoon po yon, binalikan nila at nanalo sila. At makikita natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Ang campaign po nila, lahat panalo po yan.
Kaya nga, dito nung magsasalita po si Joshua, siya po ay matanda na, no po, at na-conquer na po nila yung promised land. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi nung pong sinasabi niya ito sa Joshua chapter 24, as I have said, they have conquered the land already, at hinahamon niya ang buong Israel. Ano po? Kasi sabi ng verse 1, then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He is among the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. So lahat po, nandun. At hinamon po niya sila. Ano po? Para sa kanya, nire-remind po niya ang mga tao at tayo, dun sa context po ng bilang isang father, ano po, he reminds us that a father's greatest calling is spiritual leadership. Bakit? Sinasabi ko po ang kanyang mga accomplishments bilang pong isang general, bilang isang leader po ng isang bansa. But at the end, ang sinasabi niya ay ito, as for me and my household, we will serve the Lord. Di po ba? At the end of his life, no po, Joshua made a bold declaration. Ulitin ko, but as for me and my household, we will serve the Lord. For him, leading his family to the Lord and serving the Lord is his greatest achievement in life. Ang katotohanan, kung i-quote ko rin po dito si Solomon, nagkaroon siya ng conclusion sa Ecclesiastes. Ito ang conclusion. This is the conclusion of the matter. Serve God. Sabi niya. Balikan naman natin yung mga accomplishments ni kung ano yung mga in-accomplish ni Solomon. Ano po? Pero at the end, ang sabi niya, this is the whole duty of man. Serve God. Ano po? Makikita natin yon sa Ecclesiastes, doon po sa last chapter, sabi niya, now all has been heard. Nagsalita siya patungkol sa kanyang mga accomplishments sa Ecclesiastes. Ano po? Nagsalita siya doon sa yung kanyang sarili. Ano po? Inano niya yan? Yung pong kumbaga, yung tawag dito, yung pleasures of life. Sinubukan niya lahat. Imagine mo naman, yung asawa po niya, 700. Tapos 300 concubines. Tapos siya yung pinakamatalino. Tapos siya yung sabi niya, sobrang yaman, sa sobrang yaman, ang mga tao po, ginawa nilang ordinaryo ang ginto. Sabi na, hindi nila pinapansin yung silver. Yun ang comment. Doon sa kanyang panahon, bilang isang hari, ano po. But what was his conclusion? Nag-engage po siya sa pleasures of life. But at the end, ang conclusion niya ito. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of all mankind. Ganon din po ang sinasabi po ni Joshua. Leading his family to the Lord and serving Him is his greatest achievement in life. Doon po sa kahuli-hulihan ng conquest ng Promised Land, his desire was to serve the Lord together with his family. Tapos na yung conquest dito. Tapos na ang kanyang misyon. Bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang tao na ginamit ng Diyos to conquer the Promised Land. But at the end, his desire was to serve God together with his family. Ang verse ng ito, it challenges us, especially fathers, to leave behind not merely an inheritance, but a godly legacy. Kung minsan nga po, wala tayong maiiwan sa ating mga anak. Si Sheikh nga, ayaw niya yung binapamana ko sa kanya na Honda 125. Ayaw niya. Luma na raw. Ano po? Kung minsan wala tayong maiiwan na mga inheritance, mga material possessions sa ating mga anak. But
As Christians, as Christian fathers, we can live a godly legacy to our children. Amen. Amen po ba? Ang mensahe pong pamagat, a father's greatest legacy, leading his family to serve the Lord. At hindi lamang po ito para sa mga magulang na lalaki, para rin ito sa ating lahat, na kung meron tayong influence, let us influence others, let us lead our families to serve the Lord. Ang sabi po ni Joshua, as for me, para sa akin, ang sabi niya ay maglilingkod kami sa Panginoon. Take note of that word, as for me. Bago po si Joshua, bago siya magsalita patungkol sa iba o patungkol sa kanyang pamilya, bago siya magsalita patungkol doon po sa kabuuan po ng Israel, siya muna, sabi na, as for me, ako muna. A father must first commit himself to the Lord. Commit muna natin ang sarili natin. Bago natin i-commit yung iba, kasi tayo muna. Tayo muna ang dapat mayroong pananampalataya. Before he spoke about his household, he spoke about himself. Naintindihan po ni Joshua na ang spiritual leadership begins with a personal surrender to God. How can you lead your family if you don't surrender? Hindi po pwede na tayo po bilang mga leader ng ating mga pamilya tayo ay nagdidikta lamang kung ano ang gagawin nila. Hindi po pwede yun. Hindi nila susundin yun. In their minds and in their hearts, kailangan makita nila ang halimbawa ng ating pananampalataya. Makita nila ang halimbawa ng ating pagsuko sa Diyos. Then they will follow. Then they will commit. Hindi po natin ma-lead ang ating mga pamilya where we have never gone. Dapat tayo muna. Hindi natin sila ma-lead doon sa lugar na gusto natin na puntahan po nila o maging kalagayan po nila. Not unless tayo mismo ay galing na doon. O kaya nandun tayo at sinasama natin sila. You cannot lead your family where you have never gone, where you have never been. Children learn more from a father's example than from his instructions. Nakikita niya ang iyong buhay. Nakikita ng pamilya natin ang ating buhay. Pagkatapos tayo ang magko-command, tayo ang mag-uutos. Pero kung hindi nila makita yung halimbawa sa atin, hindi yan, marahil yan po ay susunod because of fear, but they will not take it to heart. Ang isa pong godly father, he will model prayer. Nakikita, sa bahay na siya ay nananalangin. Kahit na sabihin, nandun siya sa kwarto niya, kung tayo ay mayroong mga sari-sariling mga kwarto, Siyempre, sa tagal-tagal ng iyong pagsasama, all of their lives, mga anak natin, siyempre, kahit minsan 2 beses, kahit hindi tayo, kumbaga nandun tayo sa ating kwarto, makikita nila na tayo ay nananalangin. Matitsempohan din nila na tayo nananalangin. We should model prayer. We should model faith. Yung pong mga kinakaharap natin sa araw-araw, mga hamon sa buhay natin, bilang mga pamilya, meron tayong mga hamon sa buhay. Paano natin kinakandak yung ating mga sarili kapag meron po tayong mga problema, mga kinakaharap sa buhay? Nakikita ba nila, nararamdaman ba nila ang ating pananampalataya sa Diyos? O tayo mismo ang unang nagbe-breakdown? We must model integrity. Integrity means whole, buo, hindi tayo sira. Alam nila yon.
A godly father models obedience. Obedience to the Lord, obedience to authorities. Kasi makikita rin nila, ikaw bilang isang authority na inordain ng Diyos sa kanilang mga buhay, ay paano ka sumusunod din. We are known by our families, hindi po ba? Dapat ang pamilya natin ang mas nakakakilala po sa atin. They see us every day because they are with us every day. O karamihan po ng, siguro pag matanda na sila, pastor, hindi naman sila araw-araw. But generally speaking, nakikita nila halos araw-araw yung ating buhay. If the truth be said, what will they comment sa buhay natin? What will they say about us? Truth be said, kung maging honest sila, mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin na mga anak natin, mga kaluluwa po yan, what will they say about us? Ang sabi po ng Proverbs chapter 20 verse 7, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Our children are blessed because of us. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Ang mga pamilya po, usually, they follow the spiritual decision set by the father. Pwedeng sa pananampalataya sa Diyos, o kaya pwedeng palayo sa Diyos. Whatever they set. Kasi sila yung, pag in-impose niya ang authority niyan, mahirapan kung, ibig sabihin, yung mahirapan kapag against siya doon sa pananampalataya mo. Pero kapag yan ay in-impose niya na sumunod sa Panginoon, ay magiging magaan yan sa ang buhay mo bilang isang mananampalataya. When we're talking about our faith, because family often follows the spiritual direction set by the Father. Sana po, bilang mga mananampalataya, ang direction na iset natin para sa ating pamilya ay direction papunta sa Diyos. Amen. Ito po ang tanong. At tanong sa akin at sa inyo bilang mga fathers, we should ask ourselves, is my relationship with God worthy of imitation? Kung lahat ng mga fathers ay kagaya natin, ayos kaya ang pamilya ng buong bansa? Is my relationship with God worthy of imitation? Kapag sila ay susunod, kapag sila ay gagayahin ang ating pananampalataya sa Diyos, ang relasyon natin sa Diyos, magiging makabuluhan ba ang kanilang buhay? Sana, sana madala natin ang ating pamilya doon sa malapit na relasyon sa Diyos. At hindi lamang po ito para sa mga fathers, kundi sa bawat isa po sa atin. We must first commit ourselves to the Lord. Ang sabi ni Joshua, as for me, ako muna, tayo muna. As for me and my household, after yung siya muna, ang sabi niya, and my household, a father must intentionally lead his household, intentionally lead his family to the Lord. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga fathers na mananampalataya. Si Joshua po, he recognized his responsibility to influence his family toward God. Kailangan niyang ilapit sa Diyos ang kanyang pamilya.
Kaya naman dito, matanda na po siya sa Joshua chapter 24, and they have conquered the land already. Siya po ang leader. Ano po, at ang sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Ang responsibilidad po natin ay ito. Influence our families towards God. Toward God. Influence our family towards God. Bilang mga magulang po, we are called to nurture the spiritual life of our homes. Hindi po ito dapat pinangungunahan ng babae. Ano po? Alam niyo po ba na ang priest sa pamilya ay ang lalaki? Pag sinabi mong priest, you represent your family to God. And you receive message from God para ibigay mo sa pamilya mo. We are called to nurture the spiritual life of our home. Kapag ang isang tao o tayo bilang mga mananampalataya, kapag tayo nasa bahay, ano yung atmosphere? Generally speaking, what is the atmosphere? Pag tayo ba ang nandun, masaya ba sila? Pag tayo ba nandun, malaya sila? They can express themselves o parang timid sila, parang hindi nila makandak yung sarili nila na natural. Dahil baka mapagalitan sila, baka makatanggap sila ng mga sermon na walang outline. What atmosphere do we create when we are around? O kung may mga challenges sa pamilya, ano yung atmosphere kapag tayo nandun, kapag nagsasalita, kapag we have challenges? What atmosphere do we create when we are around? Ano po yun, di ba? Kung minsan, alam mo ang atmosphere. Halimbawa, tayo dito, merong pagpasok mo, may nagpupuri yung mga tao, alam mo, atmosphere, masaya, mararamdaman mo yan. Kapag naman, halimbawa, may mga kaguluhan at saka pagpasok mo pa lang, ano problema? Makigisip, bakit ganito ang Di ba? Mayroong mga atmosphere. What atmosphere do we create when we are around? Ang leadership po, it is not about domination. Lalong-lalo na sa pamilya po natin. Leadership is not domination but loving guidance. Ang Diyos po, ang una dapat maisip natin sa Diyos, that He is a loving Father. At yun po ay sinabi ng John chapter 3 verse 16, that God is our Father, that He is a loving Father. Sabi ni Jesus, this is how you should pray, our Father. Ano po, sabi ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world. God, our Father, loved us. Tayo po bilang mga magulang, bilang mga leaders po, it's not about domination, but loving guidance. We should be known for our love. Kumbaga, alam nila, there are people who are not expressive na parating sinasabi, I love you, I love you, parating I love you, araw-araw. Merong ganon. Hindi expressive sila. That's okay. Pero meron din naman na pinapakita, meron silang mga love languages, di ba? Di ba mayroong ganon? Yung halimbawa, nagsaservisyo sila. Di naman nila sinasabi. Pero alam mo, nung ginagawa niyang yon, dahil mahal ka. Yun ang kanyang love language. Ano po? Our family should know that they are loved. Not just with words. Yes. They should know
Not just with words, but with who we are and what we do. Alam nila kahit na meron silang assurance, that they are loved. At ang sinasabi ko pong ito, general, pwede nating i-apply, not only for fathers, ulit-ulit, not for fathers, but to all of us. Our members of our families must know that they are loved, not just when we say, but through our actions and of who we are. They know that. A father should create an atmosphere where God is honored. Siya dapat ang nag-create ng atmosphere na ganun. Hindi yung atmosphere na fear. Pagdating niya, takot na yung mga bata. Hindi yung atmosphere na hindi ka pwedeng magsalita, hindi ka mag-express ng iyong idea. The father should create an atmosphere where God is honored. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6, verses 6 up to 7, these commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Kanina po, mayroong mayroong mga patotoo. Paalala ko lang po, kung gusto po ninyong magpatotoo about the goodness of God before the preaching, i-approach po ninyo ako. Sabihin niyo, Pastor, gusto ko pong mag-testify. Pwede po yon. Doon po sa isang patotoo ng isang kapatid, sabi niya, nung siya ay bata, pinatotoo rin niya that she is close to her father. Patay ng tatay niya, pero yung nanay niya buhay, parang nandun lang sa tabi yung nanay, pero sasabihin niya, mas close ako sa tatay ko, sabi niya. Nung daw bata siya, pag halimbawa natutulog, ang sabi niya sa semento, tutulog yung tatay, nandun siya, sasama siya, magkihiga din siya, tapos nung bata siya. Kung ang tatay niya ay nakaupo, she would sit on the lap of her father o kaya magre-recline siya. Close sila ng father niya. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon na yan, kapag ganon, kung saan man, sabi niya, impress them on your children, talk about them when you sit at home, you talk about the Word of God. Yung sinasabi niya, nakakandong yung kanyang anak, sabihin mo ang salita ng Diyos. Ituro mo. And when you walk along the road, kasama mo naglalakad, habang gusto niyang kasama kang maglalakad, maglakad kayo. Darating ang panahon, hindi na ikaw ang gusto niyang kasamang maglalakad. Gusto niya yung boyfriend na lang niya. O kaya yung girlfriend niya naglalakad. Hindi na ikaw. Habang gusto pa nila, impress the Word of God. When you walk along the road, when you lie down, kapag papahinga ka, tapos habang maliit yan, pupuntahan ka, she will or he will climb up doon sa yung kinaroroonan. Sabihin mo ang salita ng Diyos. When you get up, ibig sabihin, kung ano man ang ginagawa mo, impress the Word of God in his or her life. Yung sinasabi ko po, na create an atmosphere na kung saan ay mag-grow. Create an atmosphere na kung saan ang atmosphere na yan ay mga bagay na patungkol sa Diyos. Ang isa pong gardener, he does not force plants to grow. Tama? Hindi naman natin pwedeng palakihin ng mga halaman. Hindi tayo ang nagpapalago niyan. Ang sabi po ng sulat ni Paul, ang Diyos ang nagpapalago. But we can create conditions necessary for growth. Tama? Marami po sa inyo naghahalaman. Ako, naghahalaman din. Paano ba yung pag-create ng conditions
para mag-grow yung mga halaman. Dapat ayusin mo yung lupa niya. No, lagyan mo ng pataba. Ano po? Ayusin mo yung mga conditions para yan ay lumago. Tayo po bilang mga magulang, bilang mga tatay, ano po, should cultivate an environment where faith can flourish. O yung kanilang growth, hindi lamang yung physical growth, kundi yung kanilang mental health, spiritual especially, spiritual health ay mayroong pagkakataon na mag-flourish sa kanilang buhay. We create that. Hindi tayo ang nagpapalago niyan, but we can create an environment where their faith can flourish. Amen. Ang mga fathers po make prayer, worship, and God's Word part of their daily life. Napakagandang experience po ng isang bata na sa kanyang paglaki, siya po ay mayroong mga itinanim sa kanya na salita ng Diyos at sa kanyang paglaki ay pwede niyang panghawakan ito dahil ito ay naitanim sa kanya nung siya ay bata ng kanyang mga magulang. We should lead by examples. Amen. We should lead by example and be examples of love, faith, and prayer. Dapat nakikita po nila yan within the home. Parang nagsiseminar tayo, As for me, sabi niya, so tayo muna, in my household, we intentionally lead our family to the Lord. Sabi niya, we will serve the Lord. As for me and my family, we will serve the Lord. A father must make serving God a lifelong priority. Ang declaration po ni Joshua was decisive and unwavering. Pansinin po ninyo, you read between the lines. Sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Hindi niya sinabing, kukunin ko muna ang opinyon ng pamilya ko kung kami maglilingkod sa Diyos. Hindi po yun. Hindi gano'n. Matatag siya. Alam niya, unwavering siya. Decisive siya. That he and his family will serve the Lord. Established na yun sa pamilya nila. They will serve God. Diba? Parang gano'n. Tingnan mo, basahin mo. As for me. Ang challenge siya ang buong Israel. Pero ang pamilya niya, ay kami maglilingkod sa Diyos. Siya at ang kanyang pamilya. A godly father makes an intentional and lasting commitment to God. Dapat, yung pong sa first point natin na as for me, yung siya muna, meron siyang lasting commitment na maglilingkod siya sa Panginoon. Families need fathers who remain faithful through every season. Meron po mga pag-aaral, wala lang po ako ngayon, hindi ko na-research. Ang mga pamilya ay nasishake. Why? Because walang mga fathers. Marami sa mga pamilya. Absent yung fathers. We need fathers who are faithful and are faithful until the end through every season of their lives or every season of their family life. Faithful to their wives, faithful to their family, in mind, in words, and in action. The greatest legacy is not material possessions, but a family that loves and serves God. Naniniwala po kayo doon? Kung naniniwala po tayo doon, ay bigyan natin, tayo po bilang mga manampalataya,
bigyan natin ng panahon ng pamilya natin. Kung ganun pala, hindi pala material possessions, edi, kasi tayo pong mga lalaki, ano po, magulang na lalaki, ano po tayo doon? Kumbaga, we lean on that, na tayo ay tinawag ng Panginoon to provide for our families. Tama? Siyempre, dahil tayo po ay tinawag ng Diyos to provide as fathers, kasi ang God siyang provider eh. So tayo, God is our Father, He provides. We as fathers, we provide for our families. Ano po? Pero hindi pala yung greatest legacy yon. Ibig sabihin, ano po, i-balance natin yung paghahanap natin ng kabuhayan para sa ating pamilya, i-balance natin, no, iuna natin yung kung paano sila pangunahan na mahalin at paglingkuran ang Diyos. Amen. Gusto niyo po ba yon? Dapat amen po dyan. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. So blessed pala, blessed yung tao. When we have decided to fear God, to serve God, ano po, to commit ourselves to God. Blessed already. An inheritance may last for a generation. Let's say, I have 2 hectares of land. Let's just say, I have 2 hectares of land. Wala naman akong 2 hectares. Halimbawa lang. Ihati ko ang mga anak ko, 2 lang naman. Kakainin metong kakain kapit na. Metong ako mo, kakainin metong. Tunggalan lang. It may last for a generation. Anong ibig ko sabihin? Tatanggap siya. Meron akong pinamana. Ano po? That can last for a generation, maybe. O baka hindi man matapos ang henerasyon niya, na wala siyang, hindi niya na-manage ng maayos, wala siyang pananampalataya sa Diyos. Mapuputol na yan. Yung inheritance ng iyong nawawala na. It may last for a generation. But, a godly legacy can influence generations to come. Hindi lamang yung mga anak ko, kundi yung mga anak nila, magiging apo ko. Yung mga apo ng mga anak ko. They will benefit from the faith na ipapasok sa kanila. Amen. Godly legacy can influence generations to come. Marahil hindi na natin alam yon kung hindi pa darating si Jesus. Our faith can affect the life of generations after us. Ito po, tingnan ko kanina. Si Jonathan Edwards. Hindi niyo po, nakikita po ninyo? Basahin natin. Si Jonathan Edwards po, siya po ay isang preacher. Siya ay pastor. Si Jonathan Edwards po ay, ito po yung tao na nung minsan nagpipreach po siya, yung mga tao sumisigaw. Siya nangangaral po siya, yung mga tao na pinangangaral sumisigaw. Nangangaral siya patungkol sa impyerno. At yung mga tao na kung saan nangangaral siya, nararamdaman nila, nahuhulog sila sa impyerno. Hindi man nararamdaman. Tingnan po ninyo. Sabi dyan, Jonathan Edwards 9. Edwards was a highly influential colonial preacher, pastor and president of Princeton University. Alam po ba ninyo na ang mga magagaling na mga universidad noon sa Amerika, sa England, alam po ba ninyo na hindi naman yung mga kurso ngayon, mga scientist or whatever, o pag-abogado or what, alam po ba ninyo na yan ay mga naitayo dahil magtitrain sila ng mga pastor?
yung mga Ivy League. Okay, so tuloy natin. A highly influential colonial preacher, pastor, and president of Princeton University, pasikat po yung Princeton, who raised his 11 children with intentional biblical instruction and daily devotionals. Di ba? Nagpapa-devotional tayo. His documented descendants, documented po yan. Yan galing, hindi ko po inimbento yan. Tingnan nyo sa online yan. His documented descendants included 30 judges, 100 lawyers, 100 clergymen, missionaries, and theologians, 65 professors, 13 college presidents, 60 physicians, 3 state governors, and 1 vice president of the United States. One person who believed in God. Look at his descendants. Hindi ko na alam po ngayon kung sino pa yung mga naging descendants po niya. But you have to confirm that. Research nyo yan. Compare dito po sa pangalawa. The unbeliever line. Choosing not to believe. Ang pangalan niya ay Max Jukes. Conversely, kabaliktaran ni Jonathan Edwards, the Jukes family, analyzed in early New York State Prison Commission research, traced the family of a man who rejected education and lived a life of deliberate ungodliness alongside an unprincipled wife. Mahalaga po ito, mga mananampalataya, no? Lalo na mga kabataan. Diba? Pili ka ng iyong magiging asawa na godly and principled. No? Tingnan natin. Out of his over 1,200 track descendants. Ay, tinrack yan. The record showed 130 convicted criminals. Kakalungkot po yan. 310 paupers and vagrants. 100 alcoholics. 60 habitual thieves. 190 prostitutes. 7 murderers. Baka sabihin po niyo, Pastor, manula ka. Elewan niya po, linawi kaya yung line yan. Saan nanggaling po yan? Kay Jonathan Edwards, sa kanyang pananampalataya, una sa Diyos. Sabi ko po, ang pagpapala ay hindi lamang, ito galing sa Diyos, ano po sa kanyang mga salita. Ini-echo ko lang, kaya sinasabi ko po ito. Galing ito sa salita ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, ikaw at ang iyong descendants. Pero kung unbeliever ka at ikaw mismo ay nagdedesisyon parati na hindi mananampalataya sa Diyos, na ikaw itatalikod sa Diyos, magre-rebelde sa Diyos. Saan po tayo dyan? Saan natin gusto? As fathers, as parents, saan natin gusto dyan? Siyempre maliwanag, gusto natin dun sa una. Dun sa ang descendants ni Jonathan Edwards. Matindi. Saan nagumpisa? Sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang nasa na maglingkod sa Diyos hanggang sa dulo. He can bless us, and not only us, the generations after us. Do you believe that? Fathers, determine today that your home, that your family belongs to the Lord. Regardless of the pressures of your faith, regardless of the difficulties that we will
face. Decide to serve God. Amen. Sa Father's Day na po na ito, God is not primarily asking fathers, how much have you provided? Kung minsan, of course, we're called to provide, pero kung minsan, nagkukulang tayo, di ba? I mean, mahirap ang buhay. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito, how have we led our family spiritually? How have we led our family spiritually? Sana po ang lahat ng tatay ngayon at tayo pong lahat will be able to stand and boldly say, like Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Amen po ba doon? Let every father, let every one of us make these 3 commitments. I will personally serve God. Amen. I will intentionally lead my family toward God. Amen. I will live a legacy of faith. Kagaya ni Jonathan Edwards, I will live a legacy of faith that future generations can follow. Kung hindi pa darating ang Panginoon in our lifetime and in the generations to come, ano kaya magiging ang ating mga saling lahi? Sana madala natin sila sa Panginoon. It can start with you. It can start with me. Amen. The father's greatest success is not raising successful children. Susunod po yun. Susunod yun. But raising children who know and serve God. And then success will follow. Amen. Let's all stand po. Oh, I've heard 1,000 stories of what they take your life, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell that you're pleased and that I'm never alone. 'Cause you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers. You ran right, oh, I've many searching for answers. Only you provide. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. Yes, Lord. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. Who I am. Yes, Lord. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to
unexplainable like it. Hardly thinking you call. Deeper still as you call. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're good, good Father. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I Salamat am. po. You're a good, good Father. Hallelujah. It's who you are. Hallelujah. It's who you are. Salamat po. It's who you are. Ikaw ang And aming I'm Ama. loved by you. Hallelujah. It's who I am. Salamat po. It's who I am. It's who I Love you, Lord. am. Hallelujah. Hallelujah. May we continue to commit our lives to you, Lord. May we intentionally lead our families to you. Kung kami man ay magulang na lalaki, kung kami man ay mother, kung kami man ay mga anak, may we intentionally lead our families to you. May we continue to decide and not stop serving our Lord. May serving the Lord be our lifelong priority. Gamitin mo po ang mga buhay namin, Panginoon. At salamat sa mga opportunities na binibigay mo sa amin so that we can serve you well. Salamat po, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, especially fathers, na ginagamit mo po yung aming mga buhay upang pangunahan ang aming mga pamilya. May we serve you well together with our families, together with those you have entrusted to us. Salamat po. We will personally serve you, Lord. We will intentionally lead our families towards Jesus. We will leave a legacy of faith, not only for ourselves, but for our children and our children's children and the future generation. Salamat po. Gamitin mo po ang mga buhay namin, Panginoon. And Lord, thank you for your presence today. Thank you po, Panginoon, sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga puso. Salamat po. Lord, we honor you. We thank you. We glorify your name. Hallelujah. So lamang ang kapurihan, ang karangalan at kaluwalhatian, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name. Amen.